Hello guys! Gusto nyo bang sumikat sa social media kahit di ka pa sikat o kahit di ka pa kilala o nagsisimula ka pa lamang ay sisikat ka na agad? So guys, ito papakita ko sa inyo kung paano sumikat itong mga taong to kagaya nito at saka ito at lalong lalo na itong umiihi kahit saan. Yan. Alam nyo ba itong babae na to ay humikita ng halos nasa 75,000 o nasa $1,500 na yung kinita niya na sa pag-ihi pa lamang ay kumikita na siya. Fill up na talaga yung ngayon yung social media. Kung dati ay ang ginagawa ng mga tao, yung lalo na yung nagre-reels sa Facebook, yung dati makikita ko halos yung Kaldero Challenge, Palanggana Challenge. Ngayon iba na yung pamamalakad. At ang pinagtataka ko lang ay bakit pinapayagan ito ni Mita? Samantalang yung iba ay konting mali mo lang sa iyong title, sa mga music, copyright ka kaagad. Pag nagkamali ka sa iyong title at mabayolente yung title mo, nako, restricted ka kaagad. yun lang ang pinagtataka ko. Yung pinakita ko sa inyong umihi kahit saan, na restricted yun kasi po, marami na pong nag-report sa kanyang account kaya na-restrict. So yun ang nangyari sa kanya, kaya nagsalita siya na yung kinita niya ipapagawa daw niya ng CR kasi kung saan-saan lang daw siya nag-CR. So di ba? Tsaka yung iba ngayon ng pamamaraan para sumikat ay kumukuha sila ng maraming basher. Kasi doon sila kumikita at lalong-lalo na kapag marami kang basher, marami rin nag-aabang sa iyo. Nangyayari ngayon sa social media, saka sa hirap ng buhay ngayon, siguro ginagawa to ng iba para kumita. So, sino ba naman sila o sino ba naman tayo para mag-post tayo ng isang video o isang nakakaaliw na video kung di ka naman sisikat? Kung mayroon naman madaling paraan, pero yun nga lang, masisira yung pagkatao. Pero yung bang iniisip ng iba, di pa naman ako sikat, gawin ko to. Yung iba nga, sikat na, mayroon yung naglaplapan, yung iba, ginagawa yung mga palanggana challenge, yung, sikat na nga yun sila, mayroon na kumikita na, pero, naghahanap pa rin ng paraan para mas sumikat pa. Yung iba, umaabot sa tulpo, para lang talaga sumikat. Saka yung iba, may mga kabastusan na hindi mo maintindihan kung bakit nila ginagawan, kilala naman sila. Ito lang hindi ko talaga maintindihan kung bakit ito pinapayagan ng yung lalong-lalo na sa Facebook na di ba kabastusan naman ito. Kabastusan ang ginagawa ng ibang mga content creator. So may nakita akong comment doon na kung bakit ba ganito, gawit ganyan. Ini-report na daw niya pero wala naman ng violation na ginawa. So hindi pinayagan ng mismong apps na i-restrict yung account ng gumawa ng ganong kabastusan. Nga ako nung mabasa ko yun, siguro gawin ko na rin yun. Pero kakaya, wag na lang. Kasi nga masisira yung buong pagkatao natin. Paano na yung mga bata na makapanood? Magagaya nila, siyempre kung anong makikita ng mga bata, siyempre gagayahin nila yun kasi akala nila tama. Kaya ngayon yung mga bata, kung makikita mo ngayon, lalo na yung mga minor de edad, so ginagawa na lang nilang parang simple lang yung sa social media, yung may makikita mo na lang, may naguhubad, may yung mga naghahalikan. So hindi magandang halimbawa kung gawin tayong mga hindi maganda na content sa ating social media, mapapanood ng bata, talagang gagayahin. Kaya kung ako o kayo dyan na manonood, so ingatan nyo ang pagpo-post sa social media, kung tama ba yan o tama ba ito, o tama ko bang gawin to, wala bang apektuhan, wala bang gagaya, kasi may kung gumaya man, sana yung gawin nyo yung mga mabuting pamamaraan
na pagpapakita, na paggawa ng content sa social media para mas magandang gayahin ng mga bata. So, kung kayo ay gumawa ng mga content na hindi maganda, huwag nyo nang ipatuloy yun kasi nga nakakasira sa isipan ng mga bata. So, salamat po sa pagpapanood. So, hanggang dito na lang po. Salamat po. Bye-bye!